Naging maalamat ang kakayahan ni Padre Pio na manatili sa dalawang lugar sa mga unang taon niya bilang praile. Ang episodyo ngayong araw ay naglalarawan ng dalawang halimbawa na hindi pangkaraniwang bagay. Ang una ay kinasangkutan ng isang Italyano at ang pangalawa ay patungkol sa isang Irlandes. Parehong naranasan ng mga taong ito, hindi lamang ang kanyang mga pagbisita, kundi pati na rin ang kanyang pabango o amoy ng kabanalan. Yan ang inyong abangan sa episodyo ngayong araw. Manatiling nakatutok. Isang tanyag na kwento ang isinalaysay tungkol sa pinuno ng hukbong Italyano, si General Luigi Cadorna, noong unang digmaang pandaigdig. Nagkaroon siya ng isang mapampinsalang kampanya habang pinamumunuan ang kanyang mga puwersang kulang sa gamit laban sa pangyarihan ng Austria-Hungria at Alemanya. Ang isang serye ng mga pag-urong ay nauwi sa pinakamalaking kabiguan sa lahat, ang pagbagsak ng kanyang hukbo sa harap ng isang pagsalakay ng kaaway noong Oktubre 1917 or 1917, October 1917. Ang mga sundalo ni General Cadorna ay nagapi. Tumakas sila ng watak-watak at sa loob ng kaguluhan na nagbunga sa mahigit isang kapat ng 1 milyong Italyano na sumuko sa kaaway. Ang general ay siniraan at tinanggal sa kanyang pwesto dahil sa kawalan ng pag-asa at malinaw na nanlulumo, nagpasya siyang kitilin ang kanyang buhay. Ang tanging nakapagpahinto sa kanya ay ang pagdalaw ng isang kakaibang praile na hindi niya alam ang pangalan at hindi niya alam na nabubuhay. Ang kwento na nangyari ay bahagi na ngayon ng alamat ni Padre Pio. Habang iniisip ang mga pagpapakamatay, naamoy ni Cadorna ang pabango ng mga rosas at violeta. Pagtingala, nakita niya sa harap niya ang isang kakaibang monghe na dumudugo ang mga kamay na nag-utos sa kanya na maging mahinahon. Kaya ginawa niya ito, pinakinggan ang payo ng misteryosong nanghihimasok na pagkatapos ay naglaho. Sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, sinabi nila kay General Cadorna, siguro si Padre Pio iyon. Nang hindi niya alam kung sino ang praile, nakakuha siya ng karagdagang impormasyon at bumisita sa San Giovanni Rotondo noong 1920 or 1920. Nang makita niya si Padre Pio, agad niya siyang nakilala. Siya bila ang taong lumapit sa kanya sa karumal-dumal na gabing ilang taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, si Padre Pio ay nagkakaroon ng isang reputasyon para sa kanyang maraming mga supernatural na regalo. Kabilang ang kanyang amoy o aroma ng kabanalan o halimuyak ng mga rosas at ang kanyang kakayahang mag-bilocate o lumitaw sa dalawang lugar sa parehong oras. Maraming iba pang mga halimbawa ng parehong mga pangyayari ang namalas sa mga darating na dekada. Isa sa mga ito ang tungkol sa isang Irlandes o yung taga-Ireland, no? Mula sa county court na nagngangalang Sabi Revins na ang mga karanasan ay nauugnay sa kanyang may sakit na asawang si Mena. Hindi ko nakilala si Padre Pio hanggang sa dumating ang karamdaman, paliwanag ni Sammy Robbins. Yung asawa kong si Mena ay may kanser. Sa kasamaang palad, ito ay kanser sa baga. Mayroon lamang siyang 1 taon o taon at kalahati upang mabuhay. Nang ikwento ng isang kaibigan na may sakit na anak na babae ang tungkol kay Padre Pio, bumaling siya sa itinuturing na santo sa hinaharap upang humanap ng tulong. Mula sa araw na iyon ay nakatuon na kami kay Padre Pio, sabi ni Sammy. Marami akong nabasang libro tungkol kay Padre Pio at gabi-gabi kaming nagdarasal sa kanya. Ang sumusunod ay ang mga pagpapatuloy ng salaysay ni Sammy. At narito sila.
Tapos isang linggo ng umaga, naamoy ko ang amoy ng mga rosas. Sa palagay ko ay maganda ito. Nagkaroon ako din ng takot. Nagsisindi ako ng apoy, lumabas ako para kumuha ng uling at ang bango ay kakaiba sa mundong ito. Tumingin ako sa paligid. Wala namang kahit sino man. Ito ay bago ang unang misa. Ito ay ang mga Abril o Mayo. Wala akong hardin, wala akong bulaklak. Lumapit ako sa aking asawa at ipinaalam ko ito sa kanya. Sinabi niya, "Oo, naranasan ko ito dati." Nagpatuloy si Sammy. Mga 1-2 linggong bago siya namatay, magkakasama kami sa kama at kinising niya ako at sinabi, "Naamoy mo ba yan, Sammy?" Sabi ko, "Oo nga, parang sigarilyo, parang amoy tabako." Dumating na naman siya. Iyon na naman ang presensya niya sa amin. Kita mo, lalapit si Padre Pio sa mga tao sa ganitong paraan para makita nila na nandyan siya at kasama mo siya. Pagpapatuloy niya, may isa pang gabi, malapit na sa kanyang pagpanaw, sinubukan niya akong gisingin. Dati medyo puyat ako sa gabi. Ngayong gabi, hindi niya ako magising. Nang gisingin niya ako, pawis na pawis ako. Sinabi niya sa akin, "Narito siya," sabi. Sabi ko, "Sino?" Sabi niya, "Si Padre Pio." At sinabi niya, "Hindi kita magising, nanigas ako pero namimilipit ka sa pawis." Pribilehiyo niya iyon at lumapit ito sa kanya. "Ito ay alinman sa isang bagay o iba pa." Sabi niya, "Alinman sa hindi ako mabubuhay ng mas matagal o ako ay magiging mas mabuti." So yun ang pahayag ng asawa ni Sammy noong gabing iyon. At tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi niya, pumasok siya sa kwarto. Nagliwanag ang dalawa niyang malalaking mata. Lumapit siya at natakot ako. "Lumingin ako sa iyo," pero sabi niya, "Huwag kang matakot." Nilagay niya ang kamay niya sa balikat ko at iyon na nga ang mga iyon. Tapos, umalis na siya. Ang isang bagay na hiniling ng asawa ko sa akin ay ang pangako ko na pupunta ako sa San Giovanni Rotondo para sa kanya. Sinabi ko ito na gagawin ko at ginawa ko naman ito. Hinding-hindi ko makakalimutan kung ano ang nangyari nung nakarating ako doon. Pagdating ko sa simbahan ng gabing iyon, parang may naglagay ng tabing sa harap ko at inalis sa isip ko ang lahat. Ang kapayapaan at ang kaligayahan at ang kasiyahang naroon ay wala sa mundong ito. Naalala ko noong panahon ng konsagrasyon sa misa, sinabi ko, magtatapos na ba ito o makakasama mo pa rin ako? Sa sumunod na minuto ay nangamoy ng mga bioleta. Ito ay maganda. Palaging nandyan si Padre Pio. Lagi niya tayong tutulungan at lagi siyang nandyan. At dito nagtapos ang salaysay ni Sammy Robbins. At kayo, mapalad ba kayo nakaamoy din ng aroma ni Padre Pio? Kung oo ang inyong sagot, ibahagi niyo sa akin ang inyong kwento. At yan ang dalawang storya na nais kong ibahagi sa inyo. Ang storya ng belokasyon at ang amoy ng kabanalan ni Padre Pio na makangailang beses ko na rin naitampok sa programang ito na sa ilang mga episodyo na maaari niyong balikan at panoorin. At sa gaya ng aking nabanggit sa pagtatapos ng aking pagkukwento sa inyo, kung nakaranas kayo ng ganitong ay mangyaring ibahagi ninyo sa atin at maaari kong maibahagi sa ating mga tagapanood. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, mangyaring magkomento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo ng mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na rin po kayo. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang may aabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa hinaharap. At kung nais po nyo kaming suportahan upang lalo pang lumago ang channel na ito at maipakalat namin ang pagkakakilanlan ni Padre Pio,
mangyaring lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo. Ang mga misa po ay para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Hindi po ito misa para sa mga nangamatay, na tulad ng mga misa tuwing darating ang buwan ng Nobyembre. Ito po ay misa para sa inyong kapakanan, para sa mga biyaya, para sa inyo. At kung nais niyong isama ang mga kamag-anak niyong yumaon na, ay maaari naman bilang intensyon. At sa inyong paglahok, regaluhan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga na inyong buwan ng donasyon. Ito ay isang bigayan lang po bilang pagliliwanag. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Ito ay sa pamamagitan po ng GCash. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. angtinignipadrepio@gmail.com. At doon ko na po may papaliwanag ng mas detalyado kung paano po ang proseso ng pagbibigay ng donasyon. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.